So, yun, no, ngayon, pag-usapan itong tungkol sa mga Kristiyano, no, sa kanilang pananahimik. No. Alam nyo kasi, kung kayo, mga tao, na kumikilala sa Panginoon o sumusunod sa Panginoon, responsibility nyo rin no, na ipangaral ang kanyang salita upang mabalaanan din yung mga tao. Mabigyan ng babala ang mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Na may Diyos pa tayo na naghihintay. Huwag nating isipir ang ating bibig. Kasi every time na sinisipir natin ang ating bibig, ang mga salita ng Panginoon na ating natanggap, na hindi natin ito na ipamahagi sa iba, maaari nilang ikapahamak ang kanilang buhay. Every time na hindi nila maririnig ang salita ng Panginoon. Di ba ano ang sabi ng kasulatan? Sinong maniniwala sa Panginoon kung wala namang mangaral sa kanila? So, sabi ng kasulatan, sino ang ipapadala? Sino ang ipapadala ko doon sa mga tao? So ako, ipadala mo ako. So, bilang Kristiyano, tayo ay hindi lamang no na binigyan ng pagkakataon na mangaral sa kanyang salita, kundi binigyan din tayo ng isang responsibility no na ipangaral ang kanyang salita. Hindi lang na binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na makarinig sa kanyang mga salita, tumanggap sa kanyang salita, tumanggap ng kanyang mga biyaya, kundi isa rin sa ating gawain o responsibility no na ipaabot din ang kanyang mensahe doon sa mga tao. Upang yung mga tao no na namumuhay pa sa kadiliman is mahatak natin, madala dito sa liwanag. Kasi nga, every time na sinisipir mo ang iyong bibig at hindi mo pinaabot sa kanila ang kanyang mensahe, maaaring ikapahamak nila yon. Maaari silang mapahamak pagdating ng panahon. So, wag lamang sana tayong manahimik or hinahayaan natin tinitignan. So, magpagamit din tayo sa ating Diyos, no? Na ipangaral ang salita upang maabot din sa kanila yung kaligtasan, no, sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kasi tayong lahat is magkakapatid dito sa mundong ito. Kahit pa iba-iba tayo ng mga tao, iba-iba tayo, no, tayong lahat ay isa lamang ang Creator, ngunit iba-iba ang ating sinusundan na nagiging hari. Yung mga tao na sumusunod sa Panginoon, ang kanilang Panginoon, ang ating Panginoon Kristo, ang kanilang Panginoon at hari. Yun namang tao na hindi nakakakilala sa ating Panginoong Kristo at sa ating Diyos, yung mga hari nila ay ang demonyo. Kahit pa kabilang sila sa ibang mga reliyon, Islam, Judaism, Iglesia ni Cristo, or ano pa man ng mga klaseng mga reliyon na yan na hindi tumatanggap sa ating Panginoon Kristo. Kasi nga, ang taong hindi kumikilala or hindi tumatanggap sa ating Panginoon Kristo ay hindi rin tumatanggap sa Ama. Ang hindi tumatanggap sa Ama, hindi tumatanggap sa Anak, ay doon namumuhay sa kadiliman. Kung sila namumuhay sa kadiliman, yung ibang mga religion na yon na hindi namumuhay sa salita ng Panginoon, ang kanilang mga sinusunod, ang kanilang mga hari, ang kanilang Diyos ay ang demonyo. So kailangan natin din na kung tayo ay isang Kristiyano, no, na nakatanggap tayo sa libreng biyaya ng Panginoon, sa kanyang kalawalatian sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na siyang tumubos sa atin at naglinis sa atin dahil sa ating pagkahindi matuwid at naglinis sa atin sa kanyang precious blood o dugo doon sa cross. Kung tayo ay nakatanggap ng ganito mga biyaya, iparating natin ito sa lahat ng mga tao na namumuhay sa kadiliman. Di ba anong sabi ng ating Panginoon si Kristo? Ipapadala ko kayo tulad ng isang tupa sa pundok ng mga lobo. So, ikaw, isang Kristiyano, ipangaral mo ang salita ng Panginoon doon sa mga taong namumuhay sa kadiliman. At sa ganon, maiisip mo na ikaw ay isang tupa. Nandoon, nangaral, pumasok sa grupo ng mga lobo. Maaari ka nilang atakihin at atakihin ka talaga nila. So wag lang tayong mawala ng pag-asa kasi ang buhay natin, kung totoo na minamahal at iniibig mo ang Panginoon, ialay mo ang kanyang buhay. Hindi ko sinasabing magpakamatay ka at ialay mo, hindi. Ialay mo ang iyong buhay sa Panginoon sa pamamagitan ng iyong pangaral sa salita ng Diyos doon sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon upang yung kaligtasan marinig sa mga tao at mabalaanan sila at mabigyan sila ng babala. Ay, ganito pala ang mangyayari sa atin kung pagpatuloy natin ang hindi pagkilala sa Panginoon. At kung babalik tayo sa ating Panginoon, is ito pala yung matatanggap natin kalwalatian. Ito pala yung buhay na walang hanggan sa kanyang kalwalatian. So mamulat sila. So paano nila maabot o paano nila matanggap
ang isang magandang balita na sinasabi dito sa Biblia kung walang mangaral sa kanila o ang mga Kristiyano na nakakarinig sa salita ng Panginoon ay nakasipir ang bibig. So, paano makarating sa kanila ang mensahe na yun? So, kung ikaw, Kristiyano, kailangan gamitin mo ang iyong sarili. Ipagamit mo ang iyong sarili kung totoo na inalay mo ang iyong buhay, kung totoo na inibig mo ang Panginoon, ipangaral mo ang salita ng Panginoon through online. Kung may pagkakataon ka na mangaral doon sa mga plaza, kasama ng mga preacher o saan. Ang importante is na ipaabot mo ang mensahe doon sa mga tao. Ang importante na abot nila, narinig nila, makinig man sila o hindi. Ang importante sa iyo, may paabot mo ang mensahe, ang babala, no? Na may pakilala mo ang Panginoon na ganito, ganyan. Ang kaligtasan na sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Repent. No, so yun ang ating responsibility bilang Kristiyano. Huwag nating sayangin sa mga bagay sa mundong ito na panay gadget, panay cellphone, o ano pa man mga bagay dito sa mundong ito, no, na nakadistract sa ating pananampalataya. So huwag nating hayaan na lamunin tayo ng makamundong nais. Kung may pagkakataon tayong ipangaral ang salita ng Panginoon, ipangaral natin ang salita ng Diyos. Huwag nating isipir ang ating bibig. Every time na sinisipir mo ang iyong bibig, kamatayan ang sasapitin ng bawat tao. Kamatayan ang mga tao ang sasapitin nila. Kung hindi nila marinig, hindi nila maabot o matanggap ang magandang balita na binigay ng ating Panginoong Kristo, kailangan ipaabot ito doon sa mga tao. Upang kung sila ay makarinig, makapag-isip sila at magbalik sila sa Panginoon. Kaysa naman na isipir mo at sinasarili mo lamang gaya ng mga ginagawa ng mga Muslim sa mga tao ngayon. No? Marami nagsasabi, sikta kayo, mga sulpot kayo, wala kayong karapatan na mangaral sa ganito, wala kayo kasi hayaan mo sila. Yung mga taong nagsasalita ng ganyan, mga taong demonic yan, mga taong kinukontrol ni Satanas upang hindi na makaalis sa kanilang maling paniniwala. Hanggang sa darating ang panahon na lalamunin sila ng apoy. Hayaan mo yung mga taong hadlang na yan. Kasi ang sayo, kailangan magpagamit ka sa Panginoon at ipangaral ang salita ng Diyos doon sa mga tao upang maabot nila. Hayaan mo yung mga tao na pilit kumukontra sa iyo. Iyan yung mga depender ni Satanas na pilit kang pipigilan upang hindi ka makapasok doon sa kawan ng kadiliman, upang tawagin at hatakin ang mga tao doon. Kaya nga sinasabi ni Kristo, isa kang tupa na pinadala niya doon sa kawan ng mga lobo, sa kulungan ng mga lobo, sa grupo ng mga lobo, sa grupo ng mga kasamaan, sa grupo ng mga taong hindi kumikilala sa Panginoon, sa grupo ng mga taong hindi namumuhay sa kasulatan, hindi namumuhay sa salita ng Diyos. Isa kang tupa. Ipangaral ang salita. Huwag mong isipir, hayaan mo yung mga demonic na mga tao na pilit sumisira sa iyo. Tuloy. Continue. Ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, di ba? Sabi ng Panginoon, sa inyong pagiging pagkamatiisin, maliligtas kayo. So maliligtas ang bawat tao makapagtiis sa mga ganitong klaseng mga pagsubok na kanilang kinakaharap bilang preacher. Kung iniibig mo ang Panginoon, ialay mo ang iyong buhay sa pamamagitan ng pagpangaral sa kanyang salita upang maabot doon sa mga tao ang kanyang magandang balita. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat.